Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon na maituloy yung serbisyo natin, Kabombo Justin, ano. Very overwhelming. It feels like I have butterflies on my stomach. Hindi ko ma-explain yung yung feelings ko ngayon, pero uh, puro pasasalamat lang yung pwede kong sabihin talaga. As in, overflowing din yung mga nagpapaabot ng kanilang congratulatory message. Talagang pinagtsatsagaan kong iniisang sumasagot sa lahat ng mga messages kasi hindi ko ma-imagine, hindi ko pa ma-absorb yung nangyari dahil ang bayan ng Lingayen, meron kaming 32 barangays. 32 out of 32 po ang pagmamahal na ibinigay na panalo sa akin ng bayan ng Lingayen. Kaya hanggang ngayon talaga hindi pa rin ako makatulog. Overwhelmed pa rin talaga ako. Hindi ko ma-explain. Pero bottom line, I am so blessed. I am so thankful and masaya talaga kami. Well, alam mo, Kabombo Justin, no? I've been serving I have been serving Lingayen for 9 years as councilor. Siguro pwede nating sabihin na hinog na for vice mayor. Feeling ko naman I have the experience, I have the capacity and the ability now to serve our people as their vice mayor. And kung ano man yung ginawa ko bilang kanilang councilor, pinatunayan naman po natin yan. Napakarami nating mga naiuwing mga parangal, pagkilala para lang ma-recognize na talagang pinagsisikapan natin at pinagtatrabahuan natin yung posisyon na ipinapahiram sa atin ng taong bayan. I will also make sure that this term as their vice mayor, kahit bata tayo, lagi kong sinasabi, ang pagsisilbi sa bayan, wala sa edad, wala sa experience. As long as mahal mo yung ginagawa mo, sigurado akong tama yung gagawin mo. And with that kind of mindset and mentality, I'm pretty sure kasama si Mayora Iday, ang kasama kong mayor na nanalo, we will move forward, continue the progress, and continue serving our people in the best that we can. Well, ako bilang councilor ngayon, may mga pending ordinance ako tulad ng anti-EPAL ordinance, bawal ang EPAL sa Lingayen ordinance na pinapasa ko ngayon, pending, no? Hopefully, bago mag-end yung term ko as councilor, matapos ko itong may pasa sa Sangguniang Bayan. But as their new vice mayor, siguro ang pwede kong gawin is to bring back the glory of the Sangguniang Bayan. Na ang Sangguniang Bayan ng Lingayen ay ang sanggunian ng mga tao. Ito ay ang sanggunian kung saan nakakapag-voice out ang mga tao at hindi napipigilan yung mga hinaing nila. Sanggunian ito na nagbibigay ng boses sa kanila, nagiging mata nila at lalong-lalong nagiging tenga nila sa lahat ng mga aspeto na pwedeng gawin ng mga public servant. This will be I think I wanted to be the shining glory of the Sangguniang Bayan kung saan talagang ang sangguniang bayan na ito ay sanggunian ng taong bayan. Well, as a vice mayor, siguro tapos na ako doon sa era na humahawak tayo ng committee chairmanship, no? But I will be willing to be committee members of all the committee chairman na meron tayo and I will supervise them. As a three-termer councilor, I think I'm already equipped to supervise, to advise, and to monitor our sangguniang bayan. With all that aspect, tingin ko I will become an effective sangguniang bayan na laging makikinig, laging iintindihin at laging aalalay sa mga kasama natin sa sangguniang bayan. Gusto ko lang pong magpasalamat, no, sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagpakita ng pagmamahal. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga taong hindi sumuporta, no, yung mga taong nag-doubt dahil naging fuel natin sila para mas pagsumikapan, mas galingan at mas pagtrabahuan itong trabahong ginagawa natin. Bottom line, gusto ko lang pong magpasalamat sa bayan ng Lingayen sa pagbibigay sa atin ng opportunity, sa pagtitiwala sa atin. And gagawin natin yung in the best capacity that we can to serve our people, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na nasa laylayan. I will always promote good governance, transparency, and accountability. Makakaasa sila na isang matino, mahusay, at may pusong paglilingkod ang ibibigay natin sa bayan ng Lingayen. Salamat po. Maraming salamat po.